Ano ba talagang sakit mo? Nakatingin ako ng diretso sa kanyang mga mata, pero hindi siya makatingin ng diretso sa akin. Alam ko may itinatago siya sa akin. Masyado ka namang seryoso? Then he loves, a fake one. Seryoso ko, Gabriel. Nag-aalala ako sa'yo. It's not like you na ibigay mo lahat ng shares mo sa akin and making me the major stockholder. It's not you na hindi pumapasok sa office kapag may sakit. I know kahit masama ang pakiramdam mo, papasok ka pa rin. Why? Ano ba talagang sakit mo? Nothing to worry about, Amber. Inawakan niya ang kamay ko and kisses my knuckles. I'm happy for your upcoming wedding. Binawi ko ang kamay ko. Huwag mong ibahin ang topic, Gabriel. Answer my questions. Nangingilid na ang luha ko. Hindi siya nakatingin ng diretso sa mga mata ko. Nakatingin siya sa akin pero hindi naman gaanong katagal. He sighs. Sige, I'll tell you. Tumingin siya sa akin this time. May respiratory complex lang ako. Not really serious. Sa US na ako magstay at doon na rin ako magpapagamot. Nag-decide na si Mama magstay for good sa US, that's why I'm supporting her decision. I am giving my shares to you since alam kong ikaw lang mapagkakatiwalaan ko. Bakit? Matatagalan ka ba doon? Talagang iiwanan mo ng WooCorp? Akala ko ba hindi malubhang sakit mo? Matatagalan ako doon. Tatagal ng taon bago ko makabalik dito at hindi ko kakayanin ang lahat ng trabaho mula dito papunta doon. Susuportan ko ang desisyon ng pamilya ko na mag-migrate sa US and at the same time doon na magpagamot. I cried. Hindi ko na napigilan pa ang luha ko. Agad naman siyang tumabi sa akin at niyakap ako. Bakit ka naman umiiyak? I told you wala kang dapat ipagrala sa akin. I am fine. Hindi ako makapagsalita dahil halos sumagulhol na ako kakaiyak. Nakakbay pa rin ako sa kanya habang sinusuklay niya ang kanyang mga daliri sa aking buhok. I heard you're wedding from Jack. I'm happy for you. Sorry hindi ako tumupad ng pangarap mong yon pero alam ko hindi ka pababayaan ni Peter. Alam kong hindi niya kayo sasaktan ni Angelica. I pushed him gently. Pinunasan kong luha sa mga mata ko. I looked at him. Peter had given us all the love and care. Pero hindi mo ba naisip si Angelica? Anak mo siya. Hahayaan mo lang ba siyang lumaking di mo lang naging malapit sa totoo niyang tatay? Gabriel, do you really need to do all these necessary things? Tumulo na naman ang luha sa mga mata ko. Kailangan mo ba talagang lumayo sa atin? Pinunasan niya ang luha ko. Ngumiti siya sa akin. Bibisitahin ko pa rin naman si Angelica, Amber. Hindi ko pababayaang lumayo ang loob sa akin ng anak ko. Then why do you have to stay away? For me to breathe, Amber. It hit me. All this time, we had the same thought. Enabled for us to let go, for us to move on. We have to be far away from each other. Is it really necessary? I guess it is. Naintindihan ko, pero kailangan siya ni Angelica. Gusto ko makilala at makasama siya ni Angelica sa paglaki nito, pero masyadong komplikado ang gusto ko mangyari. Makakapunta ka ba sa kasal ko? I'm sorry pero next week ng flight ko papuntang States. Hindi maalis sa isip ko ang pagkikita namin kahapon ni Gabriel. Kahit na sabihin niyang okay siya, bakit parang nararamdaman kong may hindi tama? Sissy, bakit nakatulala ka na naman? It was Carlo. Nasa boutique niya ako ngayon. Sinusukatan niya na ako para sa wedding gown na isusuot ko in the next 2 weeks. Umiling ako. Hindi kasi mawala sa isip ko yung mga pinag-usapan namin kahapon ni Gabriel. Girl, look at me. She put her hands on my shoulders. I look at my friend's eyes. Do you still love him? Yes. Hindi ko naman mababago yon. I cannot just easily unlove him. May ganun bang feelings to unlove someone? Hindi naman nawawala ang pagmamahal ng isang tao. Minsan nawawala lang to kapag ang isa'y lumayo. May masakit bang pangyayari sa inyong dalawa pero sa huli, nandun pa rin ang pagmamahal niyo sa isa't isa? Lumayo ka man at kahit sa muling pagbalik mo, mananatili pa rin ang pagmamahal at ang nararamdaman mo para sa taong yon. Maaring nabawasan, ngunit hindi na mawawala pa iyon. Napaupo ako sa upuan sa gilid ko. But things had changed. Pareho kaming sumuko sa isa't isa. We both decided to let go. Alam mo ba kahapon, he told me one of the reasons for him to go too far away is for him to breathe. Naalala ko that's the same thing I did before nung nag-decide akong lumayo sa kanya. That time I was so scared. I was so devastated. I just don't know if I can live anymore sa sobrang sakit ng nararamdaman ko that time. Pakiramdam ko nga namatay na ako that time even though I am still alive. I wanna die in that certain moment. Tears fall from my eyes.
Pero nalaman kong buntis ako. And I decided to fight for my child. And in order for me to live and fight, I chose to stay away from him. Sa sobrang sakit ng naramdaman ko noon, hindi ko kaya makita siya. Nasasaktan ako. Hindi ako makahinga sa tuwing naiisip kong malapit lang siya sa akin at alam kong bibigay ako once he appeared in front of me. I wanted to breathe easily. Gusto kong kumawala sa pain na nararanasan ko. Yun ang dahilan kung bakit ako lumayo. Niyakap ako ni Carlo. We both cry a few minutes. It's good I can share these feelings to someone. If not, baka mabaliw pa ako. I have to accent what Led decides to do. Besides, I'm no longer his wife. Few days passed by. Nabalitaan kong mas napaaga ang pag-alis nila ni Gabriel. He did not even say goodbye to Angelica or me. But I guess it's for the best. Kasama ko ngayon si Carlos sa restaurant ko while planning for the wedding. Girl, ako na bahala sa bridal shower mo. She said she'll be the one preparing para sa bridal shower, though 4 lang naman kami. Ako, Carlo, Cassandra, and my cousin Eliza. Sa kondo lang daw niya kami mag-party and may surprises daw siya para sa akin. Peter and his family has been planning an engagement party too. Most of the visitors were good friends from the business world, from Mu, Chua, Zhao family. Our families had been good friends since old generations, kaya kahit ganito ang nangyari sa aming tatlo nila Peter, tinanggap pa rin ng mga pamilya namin. Besides, matanda na kami at alam na namin ang dapat gawin. Ang bilis ng takbo ng oras. Sa sobrang busy sa work at preparations, hindi ko na namalayan. Unti-unti na palang lumalapit ang araw ng kasal namin ni Peter. Kinakabahan ako at the same time excited. Napasukatan na lahat ng abay sa kasal. Tuwang-tuwa si Angelica na isuot ang kanyang gown at maglakad sa aisle bilang flower girl. Tapos na rin kami sa pagpili ng uri ng mga bulaklak at disenyo para sa simbahan at reception. Food to be served is on me. I personally chose what dishes to be served sa araw ng kasal ko. Pinili kong parehong lutuing Filipino at Chinese. Nakatingin ako ngayon sa sarili ko sa harap ng salamin. Ngayong gabi ang aming engagement party. Nakabook kami ng venue sa isa sa mga hotel nila Peter. It is in the garden beside the pool. Kitang-kita ko sa bintana ng kwarto ang pagpasok ng tao sa venue. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Someone knocks at the door. It was Peter. I smiled at him. Is this a dream? I asked. He walked towards me and pinched my cheeks. You're not dreaming. You look wonderful, hon. He kisses me on my forehead. Parang ayoko nang bumaba sa venue. Sabi ni Peter habang nakasandal siya sa gilid ng salamin ng drawer. Kung saan ako nakaharap. Bakit naman? Tanong ko. Yumuko siya malapit sa mukha ko. Dalagay ang isang kamay niya sa baba ko. Nakangiti siya sa akin. Kasi sobrang ganda mo. I don't want others to look at my beautiful, soon-to-be Mrs. Chua. I love, though my heart flutters. Para kami nasa dating stage pa rin hanggang ngayon. Silly Peter. Mahal kita, Amber. Pinapangako kong papasahin kita. I will protect you and Angelica. I love you too, Peter. Salamat sa lahat. Good evening, ladies and gentlemen. We're gathered here tonight to celebrate and witness the journey to love and road to forever of our lovers, Amber and Peter. Now may I present Peter and Amber. That is the cue. I held onto Peter's arms. I am a bit nervous at di man itong unang engagement party ko, pero kinakabahan pa rin ako dahil sa dami ng mga tao. Natatakot ako na pinagtitinginan ako ng mga tao na para bang pinag-uusapan nila ako ng masama. Nilagay ni Peter ang isang kamay niya sa mga kamay ko na nakapulupot sa kabilang braso niya. Relax ka lang. I'm here. Just smile and enjoy. Bulong niya habang paakit kami ng stage. We finally made on the stage. It feels like ang haba ng lakad namin papunta sa stage. Parang slow motion. May sinasabi lang ang host tungkol sa aming dalawa. Then they played an AVP on the screen as we sat on the couple chair sa gilid ng stage. Sa video, isang interview kung paano kami nagkakilala. First impression, mga bagay na gusto namin sa isa't isa. Mga bagay na kiniinisan namin sa isa't isa. Ang dahilan kung bakit kami nahulog sa isa't isa. Tapos yung last part ay ang prenuptial video namin. 2 days kami nag-shoot para sa video. Pareho kami nagbakasyon sa trabaho para sa video. Watching the video makes worth of it and it was really funny and heartfelt. After the AVP, nag-announce na yung host that dinner is served. Peter and I needs to walk on every tables for picture taking and talk with our visitors. Medyo nakakapagod din ngumiti buong gabi at kamustahin ng mga tao at makipagkwentuhan. Saying thank you to all of our congratulatory greetings. Amber! It was Cindy. She walks towards us.
Looks like she had a lot of drink dahil pagewang-gewang na siya sa paglalakad. You slut? Nagulat ako na ibuhos niya sa akin ng wine na nasa basong hawak niya. This caused a commotion sa lahat ng taong nandito ngayon. Even the music stops. I am all wet on my face, down on my upper part dahil sa wine. Cindy, ano bang ginagawa mo? Why did you do that? Peter said firmly. Kalmado siya pero kita ko sa mga mata niya na galit siya. Ngayon, lahat ng mga taong to'y nakatingin sa amin. Nagsisimula na ako makaramdam ng lamig at tensyon. Inalis ni Peter ang baso mula kay Cindy at hinawakan ng kanyang mga braso. You! Bakit ikaw lang ba pwede maging masaya? Are you happy now? Pilit akong nilapitan ni Cindy pero hinila siya ni Peter. Cindy, stop it. Lasing ka na. Uuwi na tayo. Nakasali na rin sa Jack at Skater sa pag-awat kay Cindy. Habang lumapit sa akin si Cassandra at Carlo para lalayan ako. No! Everyone must know how evil she is. How could you, Amber? How could you leave Gabriel in times like this? Pilit pa rin siyang inaawat nila Peter. What is she saying? Cindy, please, tumigil ka na. Awat ni Jack. Nagpapumilit pa rin magpumigla sa Cindy from Jack and Peter's grip on her arms. She looks at me na para bang gusto niya akong kainin. Masaya ka sa piling ng iba while your husband was dying? How could you, Amber? You are an evil person. You don't deserve any of this. Did I just heard her wrong? Sinabi niya ba that my husband is dying? Cindy, ano bang sinasabi mo? Who's dying? What are you talking about? I gathered all my strength to ask her. Carlo, please take Amber away from here. Girl, tara. Ano bang sinasabi mo, Cindy? You don't know anything. Nagpapumilit pa rin siya makalpiglas sa pagkakahawak sa kanya ng tatlo. You're happy here while Gabriel was dying. All of you. Nagpapakasaya kayong lahat habang si Gabriel. Pagkatapos, pumatak ang luha sa kanyang mukha at dahan-dahan siyang umupo sa damuhan. Amber, please. Sumama ka na muna kay Carlo. Lasing si Cindy. Don't believe on what she says. Drunk people never said lies. Even if they were drunk, I know nasa katinuan pa rin sila. They are just out of their control to their thoughts and feelings. Sinusubukan hawakan ni Peter ang aking mga braso, ngunit marahan ko siyang itinulak papalayo. Naglalakad ako papunta kay Cindy. Cindy, what are you talking about? Nabasag ang boses ko. Halos manginig ang buo kong katawan. What do you mean? I cannot talk clearly. That Gabriel is dying? Anong ibig sabihin niyang mamamatay na si Gabriel? Gabriel is dying. I'm okay. I am not that sick. You don't need to worry about me. I just have respiratory complex, not really serious. I just remembered our last conversation bago siya umalis. I just remembered his face that time. He really looked so sick. Parang may malalang sakit siya at di ko na napigilan ang mga luha ko. Tumingin ako kay Peter. Hindi siya makatingin sa akin. Did he know about this? Totoo ba talaga na may malubhang sakit si Gabriel? Peter, alam mo ba? Totoo ba? I asked. Hindi siya makatingin ng diretso sa mata ko. I guess he knows something about it. Binuhatan ni Jack si Cindy. Bigla na lang siya nakatulog pagkatapos niyang sabihin ng mga yon. Amber, please, let me explain. Paatras ako habang papalapit siya sa akin. Napailing-iling na lamang ako. Patuloy pa rin sa pag-agos ang luha sa mga mata ko. I ran out of the venue. I cannot breathe. I ran as fast as I can, as far as I can from them. Ang sakit ng puso ko. Nang makalayo na ako'y napaluhod na lang ako sa lupa. Sobrang ang hina ng mga tuhod ko. And I let out my cries. I just keep on crying and crying. Why? Anong hindi ko alam sa mga nangyari? Bakit wala akong ideya? Bakit pakiramdam ko ang sama kong tao? Bakit lahat sila naglihim sa akin? What did they lie to me? Why did Gabriel lie and made me like a fool? Why did Peter never love me or told me if he knew it? Ang dami na namang tanong sa isipan ko. Why did I not notice that Gabriel was badly sick? The party is over. Nasirang gabi ng lahat ng taong nagpunta sa event. More importantly, nalaman lahat ng mga taong nangyayari kay Gabriel. Buti na lang di na makaka-apekto ito sa company dahil bago pa lumabas ang issue na settle na ni Gabriel, lahat ng kailangan niyang gawin para hindi madamay ang WooCorp. You are the only person I can trust. That's the reason why he transferred lahat ng shares niya sa company sa akin. Sa US na kami titira for good. Gusto kong pagbigyan ng hiling ni Mama na mag-migrate sa US just because he was sick and needs treatment. I will be staying there for good. Does he want to die there and never tell me this true condition?
Malalaman ko na lang ba kapag patay na siya at nakalagay na sa kabaong? Naglakad na ako pabalik ng kwarto. I saw Peter, Skater, Cassandra, and Carla waiting for me at the sofa. My God, Amber, saan ka ba nagpunta? Ani Cassandra. She walks towards me and holds my hands firmly. How's Cindy? The first thing I said. She's fine. Nasa kabilang kwarto na siya kasama ni Jack. Tulog na siya. Skater answers. Cassandra guided me to sit down. I looked at Peter who was sitting in front of me. Tumabi naman sa akin si Carlo at Cassandra. Alam niyo bang lahat yung tungkol kay Gabriel? Tanong ko. Sinuklay ni Peter ang kanyang mga kamay sa kanyang buhok. Ito ang unang beses na nakita ko siyang mukhang frustrated. Amber, we did not mean to hide it from you. It was... Para nag-aalangan sumagot si Skater. Di rin siya makatingin sa mga mata ko. It was Gabriel. Gusto niyang itago yun sa'yo. Nakiusap siyang wag sabihin sa'yo yung condition niya. Peter said. Ano bang sakit niya? Bakit sinabi ni Cindy na mamamatay na siya? He has brain cancer. I can't breathe. Naninikip na naman ang dibdib ko. Muling tumulo ang duha sa mga mata ko. He already gave up on treatment long ago. At first, he wants to fight. Gusto niya pang gumiling. Umiyak na rin si Skater. Hindi niya maituloy na maayos ang sasabihin niya. He gave up because he wants you to be happy. He wants me to be happy? Amber, hindi niya sinabi sa'yo dahil alam niyang mag-aalala ka lang sa kanya. At alam niyang babalik ka sa kanya kapag nalaman mo. Skater explains. Since when na-diagnose na may brain cancer si Gabriel? A year after you left? Peter answers. It was a year after I gave birth to Angelica, our child. I'm sorry, Amber, hindi ko sinabi sa'yo. He keeps on visiting us nung nasa ibang bansa tayo. He was checking you if you're okay at the same time having treatment. Paliwanag ni Peter. Ako, si Peter, Jack, Cindy, Mama and Feng lang nakakalam ng sakit niya. Pilit niyang tinatago sa lahat ng sakit niya. Even Monica did not know about it. All she knew before was Gabriel leaves the country for some business purposes. But the truth is he was taking some treatment. Skater added. It was already time for his operation para tanggalin yung tumor sa utak niya. Pero nagdalawang isip siya. There's a chance na makomatose siya. Then he just told us na hindi niya nagagawin. And he just gave up. Nalaman niyang Angelica was his daughter long before he told him, Amber. I told him about it for him to have courage and to keep on fighting, sabi ni Peter. But he gave up, telling me na kaya akong alagaan kayong dalawa para sa kanya. Alam niyang hindi ko kayo pababayaan. There is a chance para operahan pa rin siya, but it was too risky. He just decided to stay in the US para lumayo sa lahat, para walang makakaalam kapag namatay na siya. We all cried. Halos mawalan ako ng lalamunan sa paghagulgol. That's his plan? To leave all of us who cares about him, making people around him clueless about his condition? How did these things happen? Why on earth is this happening to us? I need to see Gabriel, I said. Pinagkukuha ko yung mga damit ko sa hanger. Ipinagsasilid sa maleta. Nauna ko ng tiklopin ng mga damit at ibang gamit ni Angelica. Amber. It was Peter. He looked so frustrated. Naglakad siya papalapit sa akin. Lumuhod siya sa harapan ko. He starts to cry. Please don't do this. He held my hands and kissed my knuckles. I started to cry. I am leaving Peter's house together with Angelica. It's been a day since that controversial engagement party. Lumabas rin sa mga news ang tungkol sa kalagayan ni Gabriel. People thinks I am wicked who take advantage of this kind of fortuitous event. There had been rumors na matagal ko nang pinagtaksalan si Gabriel at matagal ng relationship namin ni Peter way before Gabriel and I are still a couple. People said many bad things about me and Peter. Bigla, bumaba rin ang presyo ng company ng mga tsuwa sa stock market due to the issues na ibinabato ng media. I got hurt about what they said about me, kahit alam kong walang katotohanan lahat ng sinasabi nila. But what hurts me the most is ang madamay si Peter. He was a good man who just happened to love me so much. This is my choice, to move out of the house with Angelica. Hindi ko kaya ipagpatuloy ang pakikipagrelasyon kay Peter sa ganitong sitwasyon namin ngayon. At saka kailangan ko makita si Gabriel. Gusto ko makita kung okay lang siya. Gusto ko siyang makita. If you are mad about last night, I am sorry. Sorry hindi ko sinabi sa yung totoong kalagayan ni Gabriel. I became a coward and got scared that if you know his condition, iiwan mo ko. He explained as tears kept running down on his face.
I sat down on the bed habang nakaluhod pa rin si Peter. Yes, nagalit ako sa kanya kagabi na malaman kong may alam pala siya sa kalagayan ni Gabriel. But I do understand him. Knowing myself, I will really run immediately to Gabriel. I don't want to lose you. You and Angelica. He was so helpless. It's not just about how I felt for Gabriel and how I wanted to go to him was the reason why I'm leaving Peter. Ngayon, hindi pa siguro ang tamang panahon para sa aming dalawa. I don't want him and his family to be part of this mess. I don't want to make them suffer and get into more trouble because of me. That is the reason I'm letting him go. I'm sorry, Peter. Masakit sa akin na saktan si Peter pero it's the only way I can think of right now. This is the only thing I could do for him. Ito lang ang paraan para maprotektahan ko siya at ang pamilya niya na nag-alaga sa akin at kay Angelica noong ako pa may problema. Napatingin ako sa ring finger ko kung saan nakalagay ang singsing na binigay ni Peter sa akin bilang engagement. Umiiyak ako habang tinatanggal yun sa daliri ko. Mahal ko talaga si Peter. Nahulog ako sa kabaitan niya at kung paano niya pinaramdam sa akin na mahalaga ako. Nahulog ako kung paano niya ako hindi pinabayaan. Simula nang madapa ako at hanggang ngayong nakatayo na ako mag-isa. Masakit man sa aking iwan si Peter sa panahong to, pero ito lang ang alam kong way para hindi na tuluyang madamay pa ang mga tsuwa. Inabot ko sa kanyang singsing. Nakatingin lang siya sa kamay niya kung saan ko nilagay ang singsing. Lumuhod ako at niyakap siya. I am sorry, Peter, but I think I don't deserve to wear this ring. He hugs me back. Ito lang ang paraan para maiwasan mo at ng iyong pamilyang mas maraming problema at mailigtas ang inyong negosyo. Hindi ko kayang ako ang maging dahilan ng pagbagsak ninyo. Nakatingin siya sa akin. Pareho kaming umiiyak. Niyakap ang isa't isa na mas mahigpit habang nagpapaalam. Para naglalakad sa landas sa mga tinik at dalamhati. Isang malungkot na paalam. I love you. Please don't do this. Patuloy pa rin siya sa pagmamakaawa. Napailing ako. I love you, Peter, but I am not the right girl for you. You deserve someone better. I kissed him on his cheeks. Tumayo na ako at sinara ang maleta ko. Unti-unti ako naglakad palabas ng kwarto at iniwan si Peter. Halos sumagulgol ako na makarating ako sa labas ng gate. Sinulubong naman ako ni Eliza. Let's go. Nasa loob na ng kotse si Angelica. Niyakap ko ang pinsan ko habang patuloy ako umiiyak sa balikat niya. Mahirap talaga para sa akin. Naaawa ko kay Peter pero hindi niya deserve ang isang tulad ko. Inalalayan ako ni Eliza papasok ng kotse. Angelica just hugged me as I went inside. I cannot stop from crying until we reach our grandpa's mansion. Dito muna kami magsistay ni Angelica. I already booked a flight tomorrow evening papuntang US. And later this afternoon, darating ang lawyer ko to help me release a statement about the issues and to make Chua's family name got clean out of the issue. Eliza and Angelica just comforted me. I called Cindy. Can we talk? I ask as she answers the phone. Let's meet. She asked me to meet her at Skater's nightclub. Pagdating ko sa club, nakita ko na si Cindy umiinom sa counter. Lumapit ako sa kanya at bahagyang tinapik ang balikat niya para nang mapansin niya ang pagdating ko. I am sorry, Amber. I don't want to make things complicated. Sabi niya na maupo ako sa tabi niya. Lumapit sa amin yung bartender asking what will I order. I just said hindi ako iinom. The place was quite peaceful. Wala nagsasayaw sa dance floor. Maybe because kakabukas lang ng place at papunta pa lang ang mga tao. I've decided to let go of Peter. The wedding was cancelled. Kitang-kita ko sa mukha niya, nagulat siya. Amber, don't worry. Everything is going to be fine. I know I hurt Peter for what I did pero ito lang alam kong way para hindi dumadamay pa siya at ang family niya sa issue. I had released a statement. It will be on the news later. I hold her hand. I know you love Peter. Umiwas siya ng tingin sa akin at pinanasan ng luha na tumutulo sa mga mata niya. You cannot hide it from me. I know how you feel. Loving someone from far away? Loving him from afar but yet you're so close, but cannot touch him. Maybe Peter and I love each other but not at the right time. He loved me a long time ago pero may mahal akong iba. And now that I had finally opened up my feelings for him, dumating naman ang ganitong pangyayari sa amin. She looks at me. Patuloy pa rin ang pag-agos ng luha sa kanyang mukha. I know, hindi mo susukuan si Peter. I know you will be by his side until his wounds get healed. Because I know how much you love him, the way you look at him. I know, because it's the same way I look at Gabriel before. So close but I cannot reach.
I also wanted to see you to ask about Gabriel. Alam mo ba kung nasan siya sa US? Skater told me na si Cindy lamang nakakaalam na exact location ni Gabriel dahil kamag-anak yung doktor na inirefer ni Cindy kay Mama. After our talk, nag-drive na ulit ako pabalik ng Monson para mag-impake ng gamit ko. Mommy, where are you going? Tanong ni Angelica habang nag-iimpake ako ng damit. Lumuhod ako para mapantayan ko ang height niya. Pinatong ko isang kamay ko sa ulo niya. Sweetie, Mom is going to US to visit Papa Baluni. Can I come with you? I miss Papa Baluni. Hindi ako pa pwedeng umiyak sa harapan ng anak ko. Kailangan ko maging malakas para sa aming dalawa. Hindi ko na lang po pwedeng iasang lahat ng bagay kay Peter. Simula nung nasa tabi ko siya, naging dependent na ako sa kanya. But right now, I have to stand for myself and for Angelica and Gabriel. Not now, sweetie. Papa is sick so he needs to be treated by good doctors. Bawal ang bata sa ospital. My daughter pouts on what I said. Don't worry, I will let you come kapag wala ng sakit si Papa Baluni. Niyakap niya ako. Opo, salamat mommy. Niyakap ko siya pabalik. Mahal na mahal ko ang aking anak. Hindi ko kaya makita niyang kahinaan ko. Kailangan ko maging matatag para sa kanya. Mommy, bakit dito tayo matutulog sa bahay ni Tita Eliza? Bakit wala si Daddy? I cannot tell Angelica the truth right now. Hindi ko kayang sabihin na umalis kami ng bahay para lumayo kay Peter. She won't understand it right now. Not now. Daddy's going far away so Tita Eliza will be fine. The one na magbabantay sa'yo. Habang si Mommy pupuntan si Papa Baluni. Okay ba yon? She looks so sad. I am sorry, baby. Mommy just lied. Natulog na nga kami ni Angelica. Kailangan ko maging malakas. Ayoko makita niya ako mahina. Dumating ako ng airport. May sumundo sa akin na pinadala ni Mama. I've got her contact and tell her I already knew Gabriel's condition. Higit 3 oras din kami nasa biyahe na makarating kami sa villa kung saan nagsastay si na Mama. Agad naman akong sinilubong ni Mama sa main door pagkababa ako ng sasakyan. Anak! Agad niya ako niyakap habang magkaharap kami. I hugged her tightly, telling myself not to cry. Nilagay ni Mama ang mga palad niya sa pisngi ko. She smiled at me kaya I smiled back at her, making her cheer up. I'm glad you're here, sabi ni Mama. I'll always be here for our family, Mama. She smiles at me and invites me to go inside. Nasa ospital ngayon si Gabriel. Sinugod namin siya kagabi. Mama, I cannot talk properly. Ang hirap talagang makitang nahirapan ng anak mo habang wala kang magawa para maibsan ang sakit na nararamdaman niya. Niyakap ko si Mama at sinabi ko, magiging maayos din ang lahat. Nandito ako para tulungan siya. Pagkatapos namin ayusin ang mga gamit ko at kumuha na makakain, sumakay na kami ng sasakyan para puntahan si Gabriel. I am so nervous habang naglalakad sa hallway ng ospital. Inawakan ni Mamang kamay ko at gumiti sa akin. Si Mama sabay sulap sa akin bago niya buksan ang pinto. Napangiti na lang ako habang bahagyang tumango sa kanya na nagsasabi sa kanyang ayos lamang ako. Binuksan niya na ang pinto. Dahan-dahan ko nakita si Gabriel, nakahiga sa kama, na natutulog. Dumaraan ang sikat ng araw sa mukha niya habang natutulog. Hindi ko na nga napigilan ang sarili ko. Tuluyang umagos ang luha sa mga mata ko. Seeing him right now, he is so thin. Kitang-kita kong cheekbones niya sa pisngi. His hair, hindi pa to kalbo pero naubos ng buhok niya. He was wearing dextrose sa ilong. He looked so tired. I saw Feng sleeping on her side. Mama tapped her lightly. Tumayo si Feng nang makita niya ako. Niyakap niya ako na mahigpit. Niyakap ko rin siya pabalik at bahagyang tinapik ang likod niya para pakalmahin siya. Umupo kami sa couch sa gilid ng kwarto. Binigyan nila ako ng maiinom. I told them kung ano nangyari sa Pilipinas. I told them I had canceled my engagement and wedding with Peter. They said they were sorry about it but I said it was fine. Mama holds my hand. Anak, you don't have to be here. It's fine. We can take care of him. Ani Mama na may nagbabadyang luha, ang malapit ng tumulo sa kanyang mga mata. Ate, gusto ni Kuya maging masaya ka. Ayaw niya maging pabigat sa'yo at malungkot ka lang kapag nawala siya. Kaya ayaw niyang ipaalam sa'yo, sabi ni Feng. Nagsimula nang umiyak si Mama. Umiti ako sa kanila at hinawakan na mahigpit ang kanilang mga kamay. Huwag kayong mag-alala sa akin. Ayos lang ako. Gusto ko talagang alagaan si Gabriel. Gusto ko lumaban pa siya. You don't have to take care of him. We can do it, anak. I smiled. Umiling-iling ako kay Mama.
Hindi lang kung paano ko siya gustong alagaan dahil may simpatya ako sa kalagayan niya. Ako. Ako lang ang may gusto. Ako na nagmamahal sa kanya. Ano kaya ang mangyayari ngayong nasa bingit ng kamatayan si Gabriel? May magandang bukas pa kaya naghihintay sa kanila? Malagpasan kaya ni Gabriel ang malaking pagsubok sa kanyang buhay? Yan ang ating aalamin sa huling kabanata ng ating kwento.